these so-called vloggers who are supportive, sorry, I keep pressing this, who are supposedly supportive of the government are are not capable of creating, kumbaga, better strategies. Para sa kanila, the only strategy that they have is manira ng manira on a personal level. Magandang araw sa atin lahat mga kabayan. Pinuna nga at sinagot ni Attorney Trixie Cruz ang ilan sa mga pumipilit umano na grupo na pangalanan nga ang tinatawag nilang anti-administration, anti-US at pro-China umano. At sinasabi nga ni Attorney Trixie Cruz, kapag kini-question mo umano ang polisiya ng ating gobyerno, ay sasabihin na anti-admin ka na, anti-PBBM ka na, at pro-China ka na. Which is wala naman itong katotohanan mga kababayan po natin. Ang napansin kasi ni Attorney Trixie Cruz na posible nga may mga vlogger na binabayaran o nasa payroll umano ng ilang nasa gobyerno po natin para lumaban at sirain ang mga pumupuna sa ilang pulisiya ng administrasyon ni Pangulong Marcos. At kita naman natin mga kababayan na talagang napakarami nila. At kapag hindi mo pinaboran ang sasabihin ng Pangulo, kapag hindi mo pinaboran ang sinasabi ng ilang kawani ng ating gobyerno, lalo na sa issue ng West Philippine Sea, ay sasabihin ay pro-China ka, anti-administrasyon ka, kalaban ka ng bayan. So ito po ang sagot ni Attorney Trixie Cruz. Well, those who support or continue to support the former President Duterte, hindi naman lahat ay hindi naman anti-BBM lahat. In fact, iba-iba yung posisyon. No, kumbaga, there are some na anti-administration. There are some who are just, issues lang. And then there are some na, solid. Ang inaano natin dito is that ang nangyari, nung nag-start ito, when there were suddenly a group of other vloggers na parang pinipilit nila na isama kami sa isang grupo. Kumbaga, sa isang parang to lump us all together and say that we are all anti-admin or all anti-something or all pro-something or all when the truth is actually a lot more complicated than that. Merong iba sa amin na ito, yung iba nga ang followers ko naiinis na because I never hit the president or the first family. But certainly I question policies. Certainly I will question when I see that things are not exactly correct. And I like being able to do that since I am no longer in the service, in government service. And that's the freedom that I have right now. Pero yung sa pag tinignan nyo yung mga komento, ang lumalabas kasi parang parang they want to make it look like iisang grupo ito, pare-pareho sila na may instructions, may coordination, may conspiracy, may mga ganyan. When the truth is so far from that. Now, why would they want to do that? Bakit gusto nila na ilump kami together and to consider this as a single homogeneous group? Because it's easy for them. It's easy to create a target, sabihin na, yan, silang lahat, pro-Duterte, anti-China, so-and-so, chu-chu-chu-chu, mga ganyan. When the fact is, if ever, and I strongly doubt that this would happen, it ever results in a court case, they're going to have a big problem, even pretending to say that we are a single unit. Diba? Kasi, tingnan nyo, mas mahirap eh. For example, if a government is up against many enemies, many fronts, it's impossible to win. Diba ano yung sinasabi? You cannot fight a war on two fronts. Tingnan nyo nangyari sa Germany. May sa Germany, meron silang Russian front, merong pang isa. So, ano nangyari sa kanila? They lost, and they lost badly. So it's easier to have just a single enemy. So they want to make it look like, ito. At saka syempre, ayaw nilang ipalabas na marami silang kaaway, na maraming mga tao na hindi nag-agree dun sa bawat panig ng mga polisiya nila. Na maraming mga polisiya na questionable dito, na may mga polisiya, tama naman. I mean, diba, it's also possible na it is difficult for the agents of the administration to think na hindi,
Iba-iba lang, marami sila, pero iba-iba yung stand. Hindi. Para sa kanila, their small and itty-bitty little brains are incapable of comprehending that particular kind of, how do you call this? Nuance na ganyan. So itong problema, mga kababayan po natin, kapag nagsalita ka doon sa isang pulisiya na hindi mo nagustuhan na mula kay Pangulong Marcos o kahit sino man na nasa administrasyon ngayon ay sasabihin na anti-BBM ka, pro-China ka, lalo na pag nakikialam ka diyan sa West Philippine Sea at ayaw mo na nakikialam ang Amerika dahil posible nga magkakaroon ng gera. So ayan, nilalagay ka agad sa libeling na sabihin nila sa'yo na ikaw ay pro-China. So, yun agad ang kanilang nililabel mga kababayan po natin. At marami din sa ilang mga vlogger na talagang tinitira, lalo na itong mga sikat na nagsasalita na ayaw nila nga yung pulisiya na makikipagdikit tayo masyado doon sa Amerika, na yung gusto kasi ay makikipag-negotiate, makikipagkaibigan, makikipag-usap sa China. So, syempre hindi natin nagugustuhan ang ginagawa ng China. Kagaya nito ni Atty. Trixie Cross, hindi niya nagugustuhan. Pero ayaw niya rin na masyado tayong umaasa sa pangako ng Amerika na susuportahan tayo pagdating sa gera. Which is hindi po tayo pumapabor sa usapang digmaan, mga kababayan po natin. Kaya talagang, kagaya na sinasabi ni Pangulong Digong, ay pakiusapan itong China. So ito yung ilan sa mga suporter ni Pangulong Digong na nagsasalita na hindi dapat tayo magpapaoto sa Amerika. So kasama itong sila Atty. Trixie Cross, sila Sas, sila Marlica, tapos ngayon sinasabi na sila ay pro-China. Na kung tutingnan po natin, ang iba naman ay pabor na kinokontra si PBBM, ang iba naman ay hindi naman nagsasalita against PBBM. So pero ang libiling lahat ay anti-administration. Lalo na itong mga umano'y nababayarang vlogger na nasa payroll umano ng administrasyon. Sino-sino ito, mga kababayan po natin, at mukhang may alam nga itong si Atty. Trixie Cross. Or gusto nila walang nuance. Gusto nila yung pare-pareho na lang kayo. Hindi, pare-pareho lang kayo. Wala kayong pinagkaiba sa isa't isa and so on. Diba? So, so we have to keep hammering at this. Now, itong grupo na that had been attacking on a very personal level those that they believe are not supportive of the government are doing this administration a disservice. Dalawang klase yan. Of course, they're the private people, yung mga nakikipagbardagulan nga, and they're those who are government officials. Now, delikado yung mga nasa government, yung mga nasa gobyerno, because they have an obligation to uphold rights. At ano yung mga rights na i-uphold? Well, everything that is in the Bill of Rights, which includes the freedom of speech, di ba? Which includes upholding protected speech, which includes respecting the people's right to question their government, to shed light on transactions of the government. Karapatan yan. In fact, on our end, it is actually an obligation. Papabayaan na lang natin na mapariwara ang ating gobyerno simply because, natamad ako eh. Diba? Hindi pwedeng ganun. So we have to contextualize everything. Kaya nagkagulo, kaya nagkabardagulan is because these so-called vloggers who are supportive, sorry, I keep pressing this, who are supposedly supportive of the government are not capable of creating, kumbaga, better strategies. Para sa kanila, the only strategy that they have is manira ng manira on a personal level. Pero I think that it is so misguided for them to pursue that particular strategy kasi it's working against them and working against their principals, assuming that they have any, if any. Ang nakakainis dyan is I have not heard the government agencies that are supposed to be working with them deny anything, deny that they're helping them, deny that they're on the payroll, deny anything. Tumataginting ang katahimikan. And that is our concern here. Parang... So, ganun talaga yun mga kababayan po natin. Hindi talaga amin yan, lalo na yung nasa gobyerno po natin, na may mga binabayaran silang troll para atakihin ang kumikustyon sa polisiya ng ating gobyerno.
Yun talaga at ngayon ang estratehiya ng ating gobyerno, lalo ng administrasyon kapag may mga issue na pinupukol sa kanila imbis na may spokesperson na nagsasalita, sumasagot sa mga issue, wala po mga kababayan po natin, tahimik. Unlike dati kay Pangulong Digong, kaya kinukumpara po natin kasi kung may mga binabatong issue sa kanya, maging ito ay papuri or kini-question ang kanyang pagiging pangulo, ay may mga sumasagot agad na mga spokesperson. Ngayon wala po, tahimik lang mga kababayan. How do you call it? Parang loose cannon. Lalong-lalo na yung naandun sa Coast Guard. When a government official makes pronouncements, abay, ang presumption dyan ay regular yan, na mayroon siyang clearance to do that. At lalong-lalo na kung nakapagsalita siya, and even if people are reacting and saying mali yan, or he is being oppressive, and so on, if the leadership remains silent, then the presumption is that that is allowed. It is all right. Diba? Hiking Free Spirit, sorry daw, out of topic, alleged 50 million maleta. I don't know this yet, 50 million maleta. I have to read up on that. Sabi ni Ma'am Ying, may pamangkins are smarter than the comms of Palacio, parating logical ang discernment. That is correct. Now, ito yung point ko. If you are with government or you are supportive of government, then your obligation is to bring the people in and to be able to explain to the people. If you want the people to be in with the government, in other words, to be one with the government, to be supportive, then it behooves them. It becomes their obligation or their job to tell us why we are wrong. But will we be willing to accept the why part if all they're doing is insulting us and threatening us? Diba? How do you catch flies? Don't you catch flies, more flies with honey rather than any form of violence or any threats? Ewan ko ba dito, what I do not understand is the failure to communicate. The failure to, the misunderstanding that if there is dissent, kailangan bardagulin mo. Kung hindi sang-ayon sa ginagawa ng gobyerno, kailangan insultuhin, i-oppress, pahiyain. Di ba? Bakit ganun? Bakit ganun yung attacks? So I cannot blame yung mga nagre-respond at nagsasabi na, teka muna, ikaw ganito. It's not necessarily logical. However, it is a form of self-defense. Papayag ba naman ng ibang mga tao na insultuhin lang, na i-oppress ng i-oppress? May pushback yan. And that is something that they were unprepared for. Kahit itong mga spokes ng gobyerno na tila hindi nakakaintindi o nagbabasa ng arbitral decision, kung ano-anong sinasabi. At pag hindi nila ma-explain kung bakit ganito ang paninindigan ng ating administrasyon, mas nanaisin pa nilang makipagbardagulan din. Gusto pa nila na insultuhin at i-threaten at kung anik-anik pa. Alam nilang hindi legal yung threats nila. Sabihin nila, minomonitor namin kayo. O bakit? Sige nga, panahon ba ng gyera? May treason ba? Nagbasa ba kayo ng revised penal code? Nagdeklara na ba ang ating kongreso ng himagsikan? Ano ba talaga? If you're trying to convince us na dapat ganito ang panig para maging para dapat loyal, ito yung paraan ng pag-i-express ng loyalty, abay hindi mo kami na-convince. Kasi namili kayo ng paraan ng dahas ng salita, dahas ng paraan ng oppression. So yan nga po yung napansin ni Attorney Trixie Cruz, mga kababayan po natin, na kapag hindi may paliwanag ng nasa administrasyon, lalo na yung nasa Philippine Coast Guard po natin, ang ilang pulisiya diyan sa issue sa West Philippine Sea, ilang mga senador po natin, kagaya si Senator Chibi, kaya nagkaroon ng parang binabanatan siya ni Sas at ni Mark, itong mga vlogger, mga kababayan po natin, dahil sa hindi niya maipaliwanag ang tinatanong sa kanya. So kapag hindi niya na masagot ay sasabihin na pro-China. Ganon din po itong mga nasa Philippine Coast Guard po natin, sa Department of National Defense po natin, at sinasabing pro-China at parang tinutulungan pa ang China na
parang tirahin umano yung ating gobyerno. Which is ang ilang sa kababayan po natin ay nagtatanong lamang, naghihingi ng kanilang opinion, sagot sa ilang katanungan, pero iba na po ang kanilang tinitirada, no? Na binabalaan na umano itong mga ilan sa mga nagtatanong patungkol sa pulisiya ng ating gobyerno. Na kung titingnan po natin, gaya ni Attorney Trixie Cross, itong si Sas, ialam na alam nila mga kababayan po natin ang pulisiya at alam na alam po nila yung batas patungkol diyan sa pinag-aagawan po natin sa West Philippine Sea. At lalong-lalo na itong mga pahayag ng Amerika na umano'y handa silang nakikipaggera para sa atin. So, tingnan niyo po mga kababayan po natin na kung magpapadala talaga tayo mga Pilipino ang kawawa. Ulitin po natin, yung mga mayamang politiko dyan, kung ano man ang mangyayari, kung ipinkis man na magkagulo, pwede nila ipalipad yan sa ibang bansa na secured ang kanilang pamilya. Dahil may pera sila ba makikipaggera? Kasama sa ating Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense, hindi naman po mga kababayan po natin. Tatakas yan, aalis yan, pupunta sa ibang bansa para i-secure ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Sinong may iwan? 'Di ba? Ang ordinaryong Pilipino. Sinong masisira ng buhay? Ang ordinaryong Pilipino. 'Di ba mga kababayan po natin? Bakit hindi na lang idaan sa magandang usapan, nakikipagkaibigan, 'di ba? Malay mo lumambot ang puso ng China at imbis na makikipag bully sila, aawayin tayo, magbigyan tayo diyan sa area natin sa West Philippine Sea at umatras na sila at tuluyan ng ibigay na lang sa atin kaysa mas paiinitin pa natin ang tension. Kasi napakalaking bansa ang China sabihin nila, malakas kami, kaya namin kayong durugin. Tapos kami pa ang aatras, kami pa ang tatakotin niyo. Hindi natin kayang takutin ng China, mga kababayan po natin. Sobrang lakas na nila, sobrang dami nila, ang lalaki ng kanilang mga kagamitan. Tayo ay, nako po, kawawa talaga tayo. Kahit yung Amerika naman ay hindi naman talaga yan makikipaggera para sa atin ng 100%. Siyempre, pagdating ng panahon na dumating na yan, malay natin kung atras yung mga yan, malay magkaroon sila ng kasunduan ng China. Di ba mga kababayan po natin? Kaya hindi talaga dapat iaasa po natin sa ibang bansa yung parang pangyayaring ito sa ating bansa. Dapat meron tayong sariling pulisiya, meron tayong sariling decision, kagaya nga ng sinabi ng ilang senador po natin at si Pangulong Digong, ay dapat makikipag-usap po tayo. Idaan po natin sa diplomasya at hindi na palakihin pa, painitin pa ang tension. At gumagamit pa ngayon ng ilang mga vlogger para pangalanan at sabihing traidor pro-China ang ilan sa mga kumikwestiyon ng pulisiya ng ating gobyerno. Ikaw po bilang isang Pilipino, kababayan, ano po ang inyong komento, saloobin, opinion sa mga isyong ito? Ilagay niyo po sa ating comment section. Maraming salamat.